Maayong gabi sa tanan ug sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo, kung saan gipakita dinhi sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul ang konsepto or ang pananaw ni Apostle Paul o sa atong Ginoong Dios mahitungod sa insaktong prosperity. Insaktong mi prosper. Last week ay dinhi kita mihunong sa Matthew chapter 13 verse 22 kung saan gipakita dinhi sa atong Ginoong Kristo ang iyang pulong nga gitudlo sa mga tao o ang mga tao nga nakadungog niini ay lahi-lahi ang ilang response sa ilang nadungog nga pulong sa Ginoo. Matud pa sa Matthew 13 verse 22, og ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunokon nga sagbot sama sa mga tao nga nakadungog sa mensahe apan o mensahe o pulong sa Ginoo apan ang mga kabalaka bahin nining kinabuhia. So ang mga kabalaka daw sa bahin sa panginahanglanon adlaw-adlaw ug ang gugma alang sa mga bahandi mipatigbabaw kay sa mensahe og dili sila makapamunga. Gugma sa mga bahandi, desire nga mahimong mga sapian, mga kwartahan, mao kini ang nagtuok sa pulong sa Ginoo. Mao kanang hinungdan nga wala mo mature kini sa usa ka tawo nga nakadungog niini o wala mo tubo ang iyang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung Diyos nun lang ang usa ka tawo plus contentment equals prosperity gyud ang success. So dili gyud nato ipalabi ang riches for the kaysa pursuit o sa atong Ginoong Hesukristo kay ang desire sa pagkasapian matud pa unya sa atong mabasa ay mao kini ang isagyod sa babag o nagpugong sa usa ka Kristohanon o usa ka tawo para mulambo ang iyang pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa sa 1 Timothy chapter 6 verse 7 sa ating text, makita nato dinhi ang reason kung nganong dapat makontinto ang usa ka tawo, labi na gyud ang usa ka Kristohanon. Dahil ang dili Kristohanon murag walay ka kontintuhan sa iyang kinabuhi. Ang walay Ginoo sa iyang kasing-kasing. Matud pa sa verse 7, ang tinuod sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan wala kitay gidala. Ug kung mamatay kita, wala usab kitay madalagikan sa kalibutan. So, simple kayo ang gi-example ni Apostle Paul in connection sa contentment. Tungod kay walay atong matawag gyud nato nga gikan sa ato nga atong napundar kung dili kining tanan gitugot lamang sa Ginoong Dios nga mapa sa ato ug kung kuhaon naman sa Ginoong Dios ang ipahulam niyang kinabuhi sa ato, wala usab kitay madala. Wala kitay gidala nung ipanganak kita, mamatay kita, wala usay kitay madala sa atong napundar nga mga kabtangan. Ang tanan nga ni akanato karon gihatag kini sa Ginoo nga magamit nato habang milabay kita nining kalibutan dahil dili matud pa sa atong Ginoong Dios dili kining kalibutan ang tinuod nato nga puloy-anan. Estranghero lamang kita dinhi. Ang tanan ay para pang survival lang niining kinabuhia. Ang tanan nga gi-provide sa atong Ginoong Dios kanato. Busa, be grateful for what you have. Pasalamati ang Ginoo ug makontinto ka sa imong sitwasyon. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 8, makita nato dinhi ang necessity, ang mga panginahanglan sa atong material or physical nga lawas. Matud ba dinhi, but having food and clothing, we will be content with that. So grabe ni si Apostle Paul. Kung doon na lang kita'y pagkaon daw o masinina, madamit, igo na. Matud pa ni Apostle Paul. Pagkaon lang daw or sanina, igo na. Pero sa ato karon
medyo dugangan pag yun nato ni og balay nga atong mapuy-an. Kay lisod kayo ang ah, wala tay mapuy-an mamilitihan tag mga balay kay pag-abot sa katapusan sa bulan nanay maningil dayon nga tag-iyas balay. Maayo man siguro sila sa ilang kapanahonan kay barato ra ang mga palaliton siguro muna nga kada usab kanila adto na siguro balay maunang wala na ni giapil ni Apostol Paul ang mahitungod sa puloy-anan. Og matud pa sa usa ka preacher, ang uban daw ni ana nga mga butang ay luxurious na o luxury na kung dugangan mo pa ang pagkaon o mainom. Luxury na daw ng uban. So grabe sab. Gabuhat og bisag unsang pamaagi ang kalibutan para ang mga Kristohanon mailihis sa focus sa kinahanglan lamang sa kinabuhi ug mahurot ang atong mga oras sa pagpangita sa dili na panginahanglan. So unsa ba ning mga butang nga dili na panginahanglan? Katong mga needs na lang, katong mga kuan na lang, kining desire na lang. Ang atong mga needs nagsaad ang atong Ginoong Kristo nga i-provide kini sa atong amahan, sa atong Ginoong Dios. Most of the time, we work for luxurious, not for life's necessities. Nga tungod niini, gakaapektuhan ang atong pamilya o ang buluhaton sa atong Ginoong Dios nga dapat atong asikasuhon. Mao nang daghan kaayong advertisement nga patsada kaayo o gusto mong maimo kana nga gi-advertise sa TV o bisag sa mga billboard, makita mo kana. Mao nang dili na dayon kontento ang mihari sa atong kasing-kasing kung dili ang covetousness or greed na. Mao nang paningkamot gyud dili na para sa necessity kung dili para na sa luxury. Matud pa sa usa ka preacher sa Amerika, let not your income dictate your lifestyle. Rather, let your lifestyle dictate your income. So kinahanglan nga do na gid daw tayo set nga lifestyle. Unsa man ang atong income, gamay man o madako ay ipasigo gid nato, ipahaom gid nato sa atong daily lifestyle. So kaso lang pag moadto na ta sa syudad, daghanang makita sa atong mga mata mo lagi ng temptation na dayon. So unsay buoti pasabot ni ana? Halimbawa, mag-income ka man na kahit magkano i-align kini sa imong lifestyle nga gihimo. Kasagara man god ang atong gabuhaton kung mo-income kita og 10,000 ang bulan, isunod usab nato ang atong lifestyle. Kung mo-income kita ng 80,000 ang bulan, ang ato nasang style sa kinabuhi i-align na sab nato sa atong monthly income. Mao nang bisag dako na kaayo ang income, gipit lang gihapon sa kwarta. So muning budgeting gyud, lisod kayo i-budget sa atong kung sige tag suroy-suroy, lisod kayong i-budget. Muna nga lifestyle ang una, do na kay role sa imong kinabuhi, ang imong lifestyle, isunod mo dayon ang imong income, ipasigo sa imong lifestyle. Mudako man ang imong income o mugamay, kailangan naka-fit siya sa imong lifestyle sa kinabuhi. Mao nang sa ingon ini nga lifestyle, wa gyoy kwarta nga mosobra kung isunod mo ang imong income sa imong lifestyle. Busang Ginoong Hesus mismo iyagyong kining gitudlo sa Matthew chapter 6 verses 25 to 24 nga sa verse 36 misugo dayon siya nga ang atong Ginoong Dios lamang ang atong gikinahanglan. Unsay giingon sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things you need will be added unto you. And all these things nga imong ikabalakan, kusang idugang na lang sa imo basta giuna mo ang Ginoo sa imong pagkatao, sa imong kinabuhi. Og atong hinumduman nga gisaad lamang sa Ginoo nga iyang idugang ang ay mao lamang kadtong necessities nato sa kinabuhi,
isip lumalabay ni ining kalibutana. Padayon ta sa atong text, 1 Timothy chapter 6 verse 9, atong makita dinhi ang determinadong masapian nga tao matrap ug madisgrasya ngadto sa kadautan. So, matod pa din sa verse 9, apan ang mga tao nga gustong maadunahan mapukan sa mga pagsulay. So, ang gusto daw, ang nag-desire sa riches daw, desire nga mamilyonaryo, mapukan daw sa mga pagsulay. Dili man siguro tanan, pero kadaghanan, maugina, mapukan sa pagsulay. Malitagan sila sa mga walay pulos o dautan nga mga tinguha, nga mao ang makapadaot o makadala kanila ngadto sa kalaglagan. Sumunang dili gyud ko gatudlo sa congregation nga i-desire gid nga yumaman siya, dahil that is contrary sa written word of God, dahil klaro kayong gisulti dinhi, apan ang mga tao nga gustong madunahan mapukan sa mga pagsulay. Malitagan sila sa mga walay pulos o daotan nga, nga mga tinguha, nga mao ang makapadaot o makadala kanilang ngadto sa kalaglagan. Dili daotan ang masapian mamilyonaryo, patsada kayo ang sapian nga Kristohanon. Pero kung ipokus na sa usa ka Kristohanon, sa usa ka tawo ang iyang kasing-kasing sa pag ipokus na siya sa pag-ambisyon nga yumaman siya, buhaton na niya ang tanang diskarte, that is contrary sa written word of God, contrary sa kasing-kasing sa atong Ginoong Dios. Ang Ginoo ang magpasapian sa ato. Ang ato lamang buhaton magkugita og mag-ampot ta sa Ginoo nga hatagan ta niya wisdom to create wealth, dahil mo na niyang gisaan sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, kuha ko magkamali, og siya na ang bahala nga magpasapian sa ato. Huwag na tong i-desire nga masapian, ang Ginoo ang magsapian sa ato, magkugi lang ta bilang sa atong kinabuhi. Kung ang gusto ka Kristohan wala na ma-focus sa necessity sa kinabuhi nga mao ang food, clothing, and shelter, musulod na dayon sa iyang hunauna ang pagpasapian, og dinhi na dayon masinati niya ang temptation of his faith and trap. Og ang trap usab. Unsa ba kining giingon ni Apostol Paul nga trap? According to one preacher, matud pa sa usa ka preacher, nakakuha kog 3 ka balay, nakapalit ko o nakautang ba ko og 3 ka balay, pero galisod ko bayad sa monthly nga bayaran niini, then you're trapped. Dahil wala ka na'y oras dayon para sa buluhaton sa Ginoo, na-trap ka na pagpangitag kwarta pangbayad sa imong nakuha nga balay. Kay siguro giutang siguro to ang kuan. So gusto kong maghatag og kwarta sa buluhaton sa Ginoo, pero daghan man ang akong bayaran nga wala naman gyud in town mabilin para sa Ginoo. Then you are trapped, matud pa ni Apostol Paul. Kung gusto kong maging active sa simbahan, pero daghan ang gabisita sa ako dahil busy kayo ko, dahil politiko ba kako, unsa ba ka, basta busy kayo ko, then you're trapped. Na-trap ka sa mga dili kayo importante nga mga butang, o napabayaan mo ang imong pagtuo sa atong Ginoong Dios. O gisunod dayon ni Apostle Paul ang verse 10 sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, muning isa sa well-known nga mga passage sa New Testament, for the love of money is the root of all kinds of evil. Love of money results greed and sorrows. Matod pa sa verse 10. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some have been led astray from the faith in their greed and have forced themselves through with many sorrows. Tungod sa paghigugma sa kwarta, ang daghang mga tao ay mibiya sa ilang pagtuo sa Ginoo. Didto sila na focus sa ilang pangwarta.
naay mga Kristohanon nga dili gasimba pag Domingo dahil bisag Domingo trabaho lang gihapon. Dunay sugo sa atong Ginoong Dios nga matod pa niya nga gitagaan kita og 7 ka adlaw, ang unom ang atong gamiton para sa atong trabaho o grasyahan ta sa atong Ginoong Dios, og ang ika-7 ka adlaw ipapahulay nato kini og kauban ang mga kaigsuonan nga mga Kristohanon atong i-celebrate ang pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao nang dunay usa ka adlaw nga rest day. Ito may Domingo sa mga ubang Kristohanon, kini may Sabado sa uban, kini may Friday sa uban. Basta ingon ang Ginoo nga dunag yoy usa ka adlaw nga igahin mo kanako sa pagsimba o padayong pagsimba o para makarelax ang imong physical nga lawas sa gikan sa unom ka adlaw nga trabaho. Una nga ibaylo nila, wala sila mosunod. Daghang mga Kristohanon nga wala mosunod dinhi tungod sa kwarta. Mas gipalabi nila nga mukita sila og kwarta sa adlaw nga Domingo kaysa pagsunod sa Ginoo nga gisugo nga dili magpahulay gayod og padayon siyang simbahon. Mo nang for the love of money is a root of all kinds of evil. Tungod sa gugma sa kwarta ay wala na magtrabaho, wala na magsimba, gipalabon ang pagpangita sa kwarta. One preacher said, "Show me a person nga moingon nga ang iyang number one goal sa iyang pagkatao mao ang pagpasapian, and I will show you a person nga ang iyang gipagpakadiyos ay ang kwarta." Daghang mga tao nga ang ilang goal sa ilang kinabuhi para masapian. Kaso lang pag sapian na sila, wala na sila makontento, hangtod nga trabaho ng trabaho, hangtod nga maabutan sila sa kamatayon, wala gyapon sila nadala ang ilang hinaguan na sunod sa ilang mga anak baka nga walay malasakit sa ilang kahago o ang ilang gihaguan ay mawala lamang. Muna nga, for the love of money is the root of all kinds of evil. Dili kay money is the root of all kinds of evil. Ang paghigugma sa kwarta mao na ang giingon sa pulong sa Ginoo og dili na sayings lang. Iyan ay gikan sa kasing-kasing sa Ginoo og ang usa ka Kristohanon nga gipalabin niya ang pagpangita og kwarta, wala misalig sa provision sa Ginoo, mabiyaan niya ang pagtuo. Matod pa dinhi. Balikon ko, matod pa dinhi, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some have been led astray from the faith. Sila ay nasira na sila na gibiyaan na nila ang pagtuo nila sa atong Ginoong Jesucristo. Some had been led astray from the faith in their grade sa pagkasapian, and have purged themselves through it many sorrows. So, sa 1 Timothy chapter 6 verse 11, ang atong makita din nga ang dapat likayan og ipurso sa usa ka Kristohanon. So, in relation sa love of money, sa paghigugma sa kwarta, kipakita dayon ni Apostol Paul kung unsa ba ang dapat pagsikapan o unsa ba ang dapat i-focus sa usa ka Kristohanon sa iyang pagkatao. Matod pa sa verse 11. But you, man of God, flee these things. Flee these things. Pahawa nining mga butanga. Unsa ba kaning mga butanga? In loving money. Loving money and without contentment sa iyang kondisyon, sa iyang nahimutangan. Kung asa man siya, dapat makontento siya, og dili niya higugmaon ang kwarta, mangita siya, maghanap buhay siya, magkugi lang siya, pero dili niya higugmaon ang kwarta. Muna nga, but you, man of God, flee these things and follow after righteousness. Sunda ang pagkamatarong, follow after righteousness. Godliness, pagka-Diyos nun, faith, pagtuo sa atong Ginoong Diyos, love, unang-una sa atong Ginoong Diyos, og sa mga kaigsuunan, patience, pasensya, and gentleness.
kanang gentleness ba nga dali ang duulan, dili murag stricto kayo. Ang murag strictohon nga tao ay lisod duulan, pero ang gentle nga tao dali ra duulan. Kay muna ang gipakita, gideklara sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang kaugalingon. Matud pa niya sa Matthew chapter 11 verse 28, "Duol kamo kanako, kamong tanan nga nabugatan sa mga problema sa kinabuhi, og papahulayon ko kamo, dahil malumo ang akong kasing-kasing, for I am humble and gentle, and you can find rest in your souls in me." So munang invitasyon sa atong Ginoong Jesucristo, munang gisugo sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul, matud pa niya, "Follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness." So, muna ang giingon sa pulong sa Ginoo, dili kay ang higugmaon ang kwarta, dili kay walay kontento sa kinabuhi. So, unsa ba ang tinuod nga prosperity according to Apostle Paul? Pag ikaw ay maging hatagon. Ang usa ka maging hatagon nga tao ay makita nato diha ang prosperidad sa iyang pagkatao. Prospero siya nganuman dahil maging hatagon man. Dahil dili pangayo sigig pangayo kung dili bukas ang palad para mohatag. Dili sigig bil mo ko katong mga advertise sa unang panahon nga bili mo ko niyan, bili mo ko niyan, bili mo ko noon. Kung dili maging hatagon siya. Ang panguntra sa kahakog, pangunta sa greed ay ang generous heart. Ang generosity or maging hatagon. Matud pa sa verse 18, "Let them do good," or 17 yata to. "Let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share." So ang gikuanan din ay ang mga sapian nga mga Kristohanon sa mga sapian nga mga Kristohanon nga dapat daw ay sila ay ang ilang binuhatan ay matarong gayon, good, maayo. "Let them do good, you rich man, let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share." So, isugo ni Apostle Paul si Timothy, usa ka pastor sa Ephesus, sa iyang simbahan nga ang mga sapian daw dapat ay maayo ang binuhatan. "Let them do good, that they be rich in good works." Sapian, abunda sa maayong mga binuhatan. O ready to give, andam sa paghatag kung may nanginahanglan. Willing to share. Unsa ba ang ilang i-share? Ang ilang material nga mga napundar. O munang willing to share. Ang pahimangno ni Apostle Paul sa mga safian financially nga mga Kristohanon, he must have the right focus of his life by doing abundant good works and always be ready to give and to share their material blessings. Kay matod pa niya sa 1 Timothy chapter 6 verse 19, nihinata sa verse 19, nagsugod ta sa 1 Timothy chapter 6 verse 15, verse 5, paingon sa 11, milokso ta sa 18 to 19. Matod pa sa verse 19, "In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, that they may lay hold on eternal life." Sa mga sapian, dili dapat mga hakog ang mga sapian. Kuan gid sila generous, ready to give, generous in their giving. Kay mao daw kini ang pag savings nila sa kayamanan sa ikaduhang kinabuhi. "In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age." Sa ikaduhang kinabuhi. Dahil dili ta mga bot din og tag 150 ka tuig. Mubo rang atong kinabuhi matod pa sa pulong sa Ginoo. "That they may lay hold on eternal
life. Kasagara sa mga sapian, dili kayo gasalig sa Ginoo. And in doing this, dali ra sila mawala sa right focus, isip sapian nga mga Kristohanon. So, dili man tanan, pero daghang mga sapian, bisag Kristohanon sila, ay medyo ang ilang pagtuo ay kadalasan na aghapon sa ilang kwarta. Dili sa pareha sa mga pobre-pobre gyud nga ang ilang pagtuo kung sila ay tinuod nga Kristohanon tuag gyud sa atong Ginoong Dios. Dahil muna ang sugo sa atong Ginoong Dios, matod pa niya, this is how you pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Ang sasundan yon, og tagai kami sa among pagkaon sa kada adlaw or sa adlaw-adlaw. Wala magingon si Jesus Christ nga tagai kami og tibuok nga konsumo sa usa ka bulan para sunod bulan na sa kami magampo para sa among pagkaon. Kung dili, give us this day our daily bread and forgive us or sins us. Muna ang gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo sa tanang mga Kristohanon. Muni ang konsepto ni Apostol Paul sa about through prosperity. Kinahanglan nga dunay kontento ang usa ka Kristohanon. Unsa man ang sitwasyon, bisag medyo hirap siya karon sa financial or material nga mga butang, ayaw kabalaka kay lumalabay lang yan. Baka sunod na tuig ay dili ka nahirap. Dahil ang design sa usa ka Kristohanon ay dili gid maghirap sa material o financial. Ngano man, kung siya ay head of the family, wala siya bisyo. Ang kwarta nga ginagastos para sa inom, para sa sigarilyo, para sa mga bisyo, ay naulis para sa pamilya, para makasaving siya. Muna nga, every Christian is destined to be prosperous according sa will sa atong Ginoong Dios. Dili according sa atong will. Kaya kung according sa atong will, sa atong kagustuhan, i-desire na sab nato ang pagpasapian. O basig mawala kita sa focus, sa kalooban sa atong Ginoong Jesucristo, kung nganong gitawag kita niya isip mga tinuod nga Kristohanon. Daghang kayong salamat sa tanan nga nagatan-aw niini nga pagtulunan og dinhira kita kutob kay nahuman na sab ang atong oras ug nahuman na sab ang atong gitalakay about Apostle Paul's mindset and sa true prosperity. So ang Ginoo manalangin kanatong tanan. Kung dunay may mga sakit nga nagatan-aw niini, ang atong Ginoong Jesucristo, ang atong Ginoong Diyos is the great healer. Kung paano siya nagpapagaling 2,000 years ago sa mga masakiton sa Jerusalem, walay duha-duha, magpagaling pagyapon siya karon, mag-ayo pagyapon siya karon sa mga may sakit. Dahil ang atong Ginoong Diyos, ang atong Ginoong Jesucristo, never change. Dili magbago in relation sa iyang karakter, sa iyang binuhatan, dili siya magbago. So mag-ampo ta kung doon na may mga masakiton diha, ngang Ginoo magahikap sa part sa inyong lawas, nagmalfunction, wala nagfunction og maayos, nga iayos kini sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Jesucristo nga nagbuhat niini. Hindi maiksi ang makamay sa atong Ginoong Dios para abutin kayo ng mga may sakit, para kayo ay gagaling. Lord God, salamat kay Ginoo sa katatapos na mong tuon sa imong pulong, O Lord God. Panalangin ni Ginoo ang tanan nga nagatan-aw niini, O Lord God, nga pagtuon sa imong pulong, Panginoon. Sa tanan nagatan-aw kung doon na may masakiton, O Lord God, I pray, Father God, touch their bodies, O Lord God. Ang part sa ilang body, Panginoon, nga nagmalfunction, O Lord God, I pray, Father God, tagai silang milagro, Ginoo, i-heal, Ginoo, ang wala mo function o insakto nga part sa ilang lawas, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, be healed. In Jesus' mighty name.
Salamat kayo, Amahan. Salamat kayo, Diyos. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen and amen. Daghang kayong salamat sa tanan. O mayong gabi, Pastor paring Joseph, nga nagtanaw. God is good, paring Joseph, Pastor Joseph, all the time. So mayong gabi, salamat kay medyo may dalikyat kapag tanaw. Thank you so much. God bless you, Pastor.